Let's talk about Arturo Las Cañas, the man. You stayed in the police force how long? 34 years and 8 months, ma'am. Ito ba ang only job ninyo? The Yes. whole time, your career was with the police? Yes. Okay. How big is the police force of the Davao City? Siguro mga 1,000 plus. 1,000. Sunod sa 1,000 na yon, ilan po ang miyembro ng death squad? Maliit lang. Sa amin sa Henios, siguro ang strength namin is mga, sabihin natin mga 30. Pero yung mga sinasama namin sa mga ito mga summary execution is siguro mga 8 lang. Ang marami Talagang small group. Yes. Eh, yung mga hitman nyo, kagaya Yun ang marami. Alright, how many hitmen do you have? Marami yun kasi mga reveritors yun, yung iba. Yung iba naman, may mga kriminal, pili lang. Meron pa kayong kriminal na pinipili para maging... Maging hitman. Ayon sa pag-aaral na sinagawa ng Human Rights Watch noong 2009, aabot umano sa 500 katao ang miyembro ng Davao Death Squad. Kasalukuyang alkalde noon ng Davao City, si Pangulong Duterte. Noong 2012, nakatanggap naman ang Office of the Ombudsman ng report na ang DDS umano ang may kagagawan sa pagpatay sa mahigit 800 tao. Ayon sa investigasyon na isinagawa ng Ombudsman, umabot sa 720 unsolved killings ang naitala ng Davao City Police mula 2005 hanggang 2008. Since naging mayor si Mayor Duterte, pagbalik ko serbisyo 1989, na-create yung anti-crime unit. Bakit ka umalis sa serbisyo? And then nag-awol ako kasi may kaso ako eh. Nag-awol kayo? Yes, nag-awol ako. Nakabalik ako 1989. Bumalik kayo from your awol, wala kayong penitensya? You mean you were not punished for going awol? Wala kasi nag-awol ako kasi may napatay kami ng mga sundalo noon sa malapit sa istasyon namin. And that was the time na parang PCINP pa, under kami ng PC, military. Okay, but when you went back in 1989, hindi kayo pinanish? Na-dismiss po yung criminal case namin. Na-dismiss? Yes, isa ang tumulong doon is si Mayor, fiscal pa si Mayor. Charged ako with 4 companions of multiple murder. But you killed the soldier? Yes, lumabas doon na accidental yung encounter. So it was dismissed. I mean, it was the mayor arranged for it to be dismissed because he was convinced it was the result. Ano pa siya noon is city prosecutor pa siya. City prosecutor. So kilala niyo na since before. Yes. And then he became mayor, and then when he became mayor, he called you back. Yes. Hitaw siya ba ang tumawag sa inyo? Hindi, kinuha kami nung commander namin na very close din niya, si Major Makasait. Alright, and then that's when you entered the police force under Mayor Duterte. Yes. Okay. In other words, you are saying that Mayor Duterte knew mga pinapatay nyo under his utos. Yes. Ganun ba? Siya naman nag-utos. Meron ba siyang, was there a time when he utos it to you in yung talagang isa-isa o hearsay lang, sasabihin ni Sunny, sabi ito ni Mayor? Hindi, merong instance na siya. Meron ba kayong nakitang siya mismo ang pumatay? Wala. Wala. Si Matubato yon, hindi kayo. Sinasabi niya sa presidente mismo nag-order ng patay, kinausap siya. Abogado itong presidente, hindi niya gagawin yun. Walang gagawa, kahit na hindi abogado, hindi gagawin yun na papatay ka tapos mag-share ka pa sa iba. Do you think na kung i-dig nila yung quarry, yung Laud quarry, meron ka ba silang makikitang mga bones doon? May turo ko. Pero hindi ba lininis na yan? No? Nalinis lahat yun. Pagkaalam ko, kasi binigyan kami ni Mayor doon ng pang-hire ng backhoe. Pero may hindi nakuha doon na hindi na kayang kunin kasi nabago ang lugar. Nag-conduct si Commissioner de Lima noon ng search doon sa quarry. Wala silang nakita eh.
Meron daw, pagkaalam ko, kasi may Supreme Court ruling na na lumabas affirming the validity and legality of the search. But they did not find any bones. Meron daw Kasi binago ang lugar. Hindi ko lang muna i-describe. Sinadya yun ni SPO4 Binlaod kasi nandito yung buong pamilya na minasakyan namin. Ayon kay Jun Ledesma, ito lang ang nahukay noon sa Laud Quarry na mag-imbestiga ang Nooy Commission on Human Rights Chair na si Laila De Lima. Kakaunti lang kung ikukumpara sa 200 biktimang inilibing daw doon ayon kay Las Cañas. Paano ba pinipili ang mga miyembro ng DDS? Pinipili yung sino yung kung baga merong talent na mga ganitong pagpatay. You consider it a talent? Parang gano'n na rin. O special skill. What special skill is needed? No. Anong special skill? Wala marunong kayong kang- konsensya. Ano yun? Isa na kasama na rin yun. Oo. Kasi kung may konsensya ka, hindi mo kayang pumatay. Lalo pa kung maramihan. Tinitesting namin yung pulis. Mostly mga bago yun Sila si John Humawan, John Ayaw. Siguro mga 8 itong mga bagong pulis o 7. Kung sino yung may dalhin kami na, ang tawag kasi namin noon sa itatapon namin is yung ipacking tape, is bagahe. So kung ipasaksak namin sa kanila, gilutin namin sa kanila, so doon masusukat yung sikmura ng isang pulis.